Good evening and good morning po sa lahat at happy anniversary po sa Dulos family. Maraming salamat po at binigyan niyo ulit ako ng pagkakataon na mag-exhort po. Bago po tayo mag-umpisa, recap po tayo. Ito po yung continuation natin. Siguro matagal na po, ilang buwan na, maybe last year ko pa po ito na umpisahan sa inyo. Ito po ay tungkol sa discernment, the discipline of spiritual discernment po. So, medyo napakatagal na po, kaya sana po ay natatandaan nyo pa po ang ating napag-aralan noon tungkol sa spiritual discernment po. So, i-recap ko lang po ang ibig sabihin ng ating discernment. Ang discernment po is the practice of spiritual discernment is founded on a belief in the existence of both error and truth po. Discernment depends on an understanding that objective truth and error both exist and we are in constant opposition to one another. The practice of discernment involves judging between what is true and what is false. So, ito po yung kailangan po nating malaman. Ano po ba ang, sa mga naririnig natin, nababasa natin, ano po ba talaga ang naaayon o na binibase po nila ito sa salita ng ating Panginoon. Dito po natin matututunan kung paano po natin, sino po talaga ang ating pakikinggan, sino ba ang hindi natin pakikinggan, at alin ba sa mga naririnig natin ang tama na ating itatago sa ating puso, at alin naman po yung mga bagay na hindi natin kailangan itago sa ating puso. Kumbaga po, pwede natin silang marinig, pero pwede rin po natin silang hindi ipasok sa ating puso, or makikinig tayo, doon po natin hihingin sa ating Panginoon, sa ating Spirit, Panginoon na Holy Spirit po, na tulungan po tayo na malaman kung alin po ba dito sa mga naririnig natin, nababasa natin, ang tama at ang mali, at ang alin ang itatago natin sa ating puso, at ang alin ang hindi natin dapat pag-aralan. So bago po ang lahat, dasal po muna ako. Father God, I'm humbling myself, asking the Holy Spirit to guide me, to give me wisdom and boldness to share your words. Only your words, Father God, not coming from me, but coming from your words itself. I'm praying also for those who are watching, listening to this at this moment, Father God, that you, the Holy Spirit, will guide their heart also to discern what it needs to be heard and what it needs to be kept in each of our hearts, Father God. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng inyong anak, ang nagtatangi niyo pong anak na si Jesucristo, upang siya po ang umako sa aming mga kasalanan dito sa mundo. Maraming ding salamat po sa paggagabay ng inyong Espiritu Santo sa aming paglakad sa masikip pero tamang landas po, Panginoon. Muli po, nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat po ng biyaya at grasyang aming natatanggap. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So, ang magiging topic po natin ay tungkol po sa po, at tayo po ay madaming papel sa aking harapan. Ang ating topic po is truth and discernment. Pasensya na rin po at meron tayong background na relo. Pero matatapos na po yan. So, dito po tayo sa ating pag-aaralan, or ibe-base ko po itong ating pag-aaralan na truth and discernment sa Ephesians 5 verses 8b to verse 10 po. Ang sabi po dito sa verse 8b, walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. So, yan po ang ating key verse.
So dito po, ipapractice po natin yung spiritual discernment na ibinigay nga po sa atin o nakuha po natin nung tinanggap po natin ng ating Panginoong Hesukristo na pinadala naman po sa atin ang Espiritu Santo sa ating mga puso. Dito po natin makukuha yung pag-uunawa sa kanyang mga salita. Ano po ba ang tama, ano ang mali, ano ang dapat at hindi dapat. So, dito po, ano ba yung true truth? Dito po, in biblical perspective or biblical presentation, ito po yung iniisip natin na, ba nga dito? Sorry po. Is the thought, okay, the biblical presentation is that thought we do not have exhaustive truth we have from the Bible. Dito po nakikita natin yung tama dahil nababasa po natin ang Biblia. Hindi po natin ito sinasarili, kumbaga hindi po sa pangunawa natin, kundi pangunawa natin sa binibigay po sa atin na wisdom ng ating Panginoon para malaman po natin ang tunay, ang katotohanan sa ating Panginoon, ang katotohanan sa mga salita niya, ang katotohanan sa ating mga kapwa nating tao, at ang katotohanan sa kanyang creation, the nature around us po. Dito po natin nakikita sino ba talaga ang ating Panginoon. Paano ba natin siya makikilala? Yes po, hindi naman natin siya nakakasama personally, pero nakakasama naman po natin siya spiritually sa ating puso. So, siya po ang nagtuturo sa atin kung ano po ba talaga ang ating kailangan malaman. Ano po ba yung kailangan nating maintindihan? Kasi napakahirap po talagang intindihin. Napakalalim po talaga na kung ating sasaliksikin, may mga time po na maaring hindi po natin kagad naiintindihan ang kanyang salita sa kanyang Biblia. Pero dito po pinapakita sa atin na hindi naman natin kailangan makita o maintindihan. Pero sa nakikita po natin, ibase na lang po natin sa mga creation ng ating Panginoon, hindi po ba? Alam po natin na pag nakita natin ang mga puno, ang mga ibon, alam po natin na ito ay likha ng ating Panginoon. Hindi po ito yung sinasabi nilang evolution na lagi nilang sinasabing doon tayo nang galing. Hindi po ba? Nalimutan ko kanino yon na sinasabi na galing daw po tayo sa, ano nga po ba yon? Sa mga unggoy na evolution lang daw po. So, hindi po tayo ganon dahil tayo po ay kinreate ng ating Panginoon sa sarili niyang image. In His own image po, may makanya-kanya tayong talento, may makanya-kanya tayong mga ginagawa, parte sa katawan. Okay po? Which is, yung katawan na sinasabi ko po is yung church. May kanya-kanya po tayong responsibility, may kanya-kanya po tayong talent to form a church. And then, we also have to call ourselves the church because po naninirahan sa atin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. So dito po, makikita din po natin na mababasa natin na ang nakasulat sa Biblia ay tama at dapat nating paniwalaan. Walang halong biro, walang halong mga exaggeration na kwento kasi po ito ay base talaga. Opo, sinulat nga po paulit-ulit natin sinasabi ito. Sulat ng tao pero sa inspirasyon po ng Espiritu Santo. So, ano nga po ba yung truth o ano yung katotohanan? Ito po yung mga bagay na nakikita natin na mga character, yung glory na ibinibigay po ng ating Panginoon. Katotohanan na siya ay tunay. Hindi po siya kathang-isip na sinasabi ng ibang tao na wala namang Diyos, hindi totoo. Hindi po siya kathang-isip, siya po ay totoo. Siya po ay talagang kasama natin sa araw-araw. Siya po yung
source ng atin. Siya po yung sa Kanya po nanggagaling lahat-lahat ng ating nakikita sa ating kapaligiran. Siya rin po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya rin po yung kumbaga po wala tayong ibang matatakbuhan kundi siya lamang po. Dahil siya lang po, sa Kanya lang po nanggagaling lahat-lahat. Siya rin po ang may hawak ng oras ng bawat isa, bata, matanda, kaedad natin o ano pa man po. Alam po ng Panginoon ang oras natin dito sa mundo. Alam din po ng Panginoon yung mga nasa isip natin at nasa puso po natin. So dito lang po alam na natin ang katotohanan. Sa base sa Biblia ang ating binabasa, doon po tayo maniniwala. Hindi po dun sa mga sinasabi natin, na naririnig natin o sinasabi ng mga ibang tao. Yes po, marami po ang mga speaker, marami din po yung mga religious author na ating tinitingnan. Dito po natin babasahin yung discernment. Dito po natin ilalagay din yung discernment natin. Kasi nga po, kailangan po natin yan. Dito rin po tayo lalago bilang isang Kristiyano. Yung discernment po na pinag-aaralan natin talaga, sinasaliksik po natin talaga yung dapat nating makuha, matutunan sa salita po ng ating Panginoon. Hindi po tayo babase sa mga naririnig lang natin o sa mga nababasa natin. Sa atin po is kailangan nating matutunan ang tama sa mali. Ano ba yung mali? So, sa mali po, punta tayo sa mali. Sa mali po is maling maniwala tayo na hindi totoong nabuhay si Jesucristo. Okay po, kasi sa katotohanan naman po, nabasa natin sa libro, hindi po ba sa Biblia, na ito po ay prophecy from the Old Testament na finulfill po sa New Testament at marami din po ang nakasaksi. Hindi man po natin nasaksihan ang buhay ng ating Jesucristo, hindi man po tayo nakalakad kasama ng apostoles, pero napakaswerte po natin kasi meron po tayong Biblia na pwede nating balik-balikan. Kung natapos nyo na po yung buong Bible, pwede po tayong bumalik. Hindi po ito yung katulad ng mga libro na pag natapos na natin, isasang tabi na natin. Ito po ang librong kailangan natin sa ating pang-araw-araw na lakad, lalong-lalo na po sa ating mga naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Andun po yung truth. Error? Ano nga po ba yung error? Na hindi po siya katulad ng sinasabi ng mga ibang relihiyon na hindi siya anak ng Diyos. Anak lang siya ng tao. Nasa saad po yan. Andyan na naman po. Hindi po ba babalik na naman po tayo sa Old Testament? Saan po natin makikita yan? Yung prediction. Hindi po ba nabanggit na po yan ng ating Panginoong Ama sa Genesis 3, chapter 3. Nababanggit din po yan sa Isaiah. Ang kapanganakan ng ating Hesukristo, ating Panginoong Hesukristo. At mababasa rin po natin yan sa 4 Gospel, hindi po ba? So, yun po ang mali, ang katotohanan. So, dito po natin talaga ipapasok sa ating puso at isipan. Ano po ba talaga ang kailangan nating sundin? Okay po, so, dito po pinapakita talaga sa Biblia na tunay ang ating Panginoon. Hindi po siya kathang isip, hindi po siya gawa-gawa lamang. Ito po ay katotohanan. Ang confidence po natin sa ating sarili ay tama. Kumbaga po, alam nating may Panginoon. Bakit? Hindi man po natin nakikita ang ating Panginoon, pero nararamdaman po natin. Katulad sa hangin. Hindi natin nakikita ang hangin, pero nararamdaman natin ang hangin. Pag tayo ay lumalabas, andun yung sinasabi nating, ang hangin-hangin naman masyadong windy, or yun lang pong pagaspas ng mga sanga ng puno, hindi po ba? Ito po yung katotohanan na talagang may Panginoon. Hindi po yan basta-basta nating sasabihin wala. Okay po, paulit-ulit po ako kasi ito po talaga is
napakatagal na po nating napag-aralan tong discernment na to. Kaya kailangan lang po parang balik-balik lang po tayo. Okay po? Our God is the source of the truth. Dahil siya ay makatotohanan. Alam niya ang totoo. At alam niya rin kung anong nakasulat sa Biblia. At tayo po alam natin din yun dahil nababasa po natin. Ang Biblia po ang nagbibigay sa atin talaga ng guidance. Apo, dito po natin talaga kailangan masaisip, maisapuso. Hindi po ito yung mga librong nadadagdagan. Ito po ay 66 books lang po. Kaya kung meron po kayong nababasa na hindi na mas sobra pa sa 66, hindi po yon. Ang ating pong Biblia is 66 books only. Ito po ay marami nga pong kasulatan. Yes po, marami pong kasulatan na sinasabi nila, mga scholars. Pero po, hindi po lahat ng sinasabi ng mga libro is yung po ay tugma. Okay po? Kasi may mga iba pong libro na ganyan-ganyan, ganito-ganito. Pero hindi po siya tugma sa dapat nating malaman. Yun po ay yung mga sulat or gawa po nila na sabi nila dapat ilagay. Pero hindi naman po siya tugma dahil hindi naman po siya naaayon sa naisulat sa libro ng Old Testament at sa New Testament po. Marami pong libro. Yes po, marami pong libro talaga. Pero hindi po yun naisama kasi hindi naman po siya relevant. Ano po ba yun? Hindi po siya dapat nating, hindi naman po mali or what, pero may mga bagay po na hindi naman siya talaga itutugma kung paano po nag-umpisa ang ating mundo, yung sa prediction po about our Jesus Christ and Jesus Christ here on earth. Hindi po siya tugma, napakalayo po. Kaya hindi po siya isinama yung mga librong naririnig nyo, yung mga sinasabi nila sa ibang relihiyon, kasi po hindi po yun tugma. Hindi po siya naaayon sa salita ng ating Panginoon. Hindi po siya naaayon sa katotohanan. Ito po ay dagdag lamang. So, yung iba po talagang isinasama po nila yun sa kanilang pag-aaral, sa kanilang sinatawag nilang yun ng tunay na Biblia. Kung babasahin niyo po yun, hindi po siya tugma, hindi po siya naaayon or hindi siya parallel dun sa buhay po na ating pinag-aaralan, sa buhay po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, napakalayo po niya. Hindi po siya, wala po siyang relevant talaga sa ating Biblia na 66 books po. Okay? So, the fullest expression of truth is in the person of Jesus Christ. Andiyan po yan. Ano, bakit po? Kasi nga po, pinadala siya dito through the Holy Spirit. Conceived po siya through the Holy Spirit kay Mary. And then, lahat po ng ginagawa niya is fulfillment from the Old Testament po. So, the expression of truth is Jesus Christ. Why? Because po, siya po yung tumanggap ng ating mga kasalanan. He who doesn't have sin died for our sin. So, yun po ang katotohanan. Di po ba? Tinanggap niya po lahat because He followed our Father in heaven or His Father's will para po sa atin na magkaroon po tayo ng relationship sa ating Panginoon. So, dito po is kailangan po talaga nating malaman ang tama at mali, the between good or evil. A discerning Christians will be one who return constantly to the Word of God, the source of all truth. So, sa atin po, talagang kailangan natin bumalik at bumalik sa salita po ng ating Panginoon para po malaman natin ang tama at mali. Ang kaibahan po ng maganda sa bawal. Okay po? Kasi po, dito po tayo nagkakaroon ng paglilinaw, ng pagkakaunawa, is babalik at babalik po tayo sa salita ng ating Panginoon. Okay po? So, meron po akong katanungan dito. Why is it important that we think rightly about God? Bakit nga po ba natin kailangang isipin na rightly tayo, yung right, God is right, God is trustworthy, God is forgiven. Bakit po?
thinking rightly about God, because we believers necessarily impacts sa atin po yan yung words na nababasa natin, yung ating pong mga salita na yung salita po ng ating Panginoon na ating isi-share sa ibang tao. Kailangan po alam natin. Hindi po tayo, ano nga ba yun? Kailangan po confidence tayo. Okay? Confident tayo in God's Word. Kasi wala pong sinabi ang Panginoon na mali. Okay? Wala po siyang ginawa na mali. Marami pong sinasabi, pagkakamali ko, ginawa kita. Wala po tayong narinig ng ganyan, hindi po ba? Sa mga tao, yes po. Lagi po nating naririnig yung mga negative. So, tanggalin po natin yung negative. Kahit sa atin po, as much as possible po is, we have to think of the right way, the good way. Yes po, may mga taong nagkakamali sa atin, may mga taong sinasaktan tayo. Pero po, kailangan pa rin po nating isipin ang ating Panginoon. Okay po? Bakit ko po nasabi? Kasi hindi po ba, bago po sagutin naman ng ating Panginoon o bago po mamatay ang ating Panginoon, tinanggap niya po lahat yun, hindi po ba? Bakit hindi po natin isipin yun? Na tayong mga makasalanan. Ngayon ay, tayo po ay saved na. Tayo po ay magkakapatiran na. Kapatid na po natin si Jesus Christ. Kasi po, kinuha na nga po niya lahat. Okay? Kailangan po natin matanggap yun. Lagi po natin iisipin yun na kung anong sakripisyo po ang ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. At ano po ba ang nakasulat sa Biblia. So, kailangan po gano'n. So, punta po tayo. Try po natin yung John 17. Chapter 17. Saglit lang po. So, John 17. Punta po tayo sa John 17 verses 17 to 21. So, ang sabi po dito, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sake I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Wow, ang ganda po, diba? Yung unity po natin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaroon po tayo ng unity. Nagkakaisa po tayo. Napakagandang salita. Napakaganda po, di ba? Discernment will allow us to understand what is true, thus bring unity to the church. Dahil nga po tayo naniniwala, nagbabasa ng Biblia, nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa. Nagkakaroon po tayo ng pagkakaintindihan sa pamamagitan po ng ating spirit, ng ating Biblia na nababasa at sa tulong din po ng ating Espiritu Santo. Ng Espiritu Santo, nating lahat. Yan po yung gift na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo nang siya po ay umangat na or pumunta na po sa kaharian ng Ama, Panginoong Ama. Okay po? So, dito po, kailangan nating lumayo. Hindi naman po yung lalayo, okay? Kailangan po nating lumayo sa mali. The worldliness. Ano nga po ba yun? Departing. Huwag po tayong magaya sa iba. Sila po ang hilahin nating papunta sa ating Panginoon. Huwag po tayong magpahila sa kanila. Ano po ba sabihin? The worldliness from God. The mind of ungenerate. Yung hindi po naniniwala. Yung mga sinasabi nilang walang Panginoon, walang Diyos, hindi totoo yan. Huwag po tayong magpahila sa kanilang palayo. Sila po ang hilahin nating pabalik sa ating Panginoon. I-share po natin ang ating mga natututunan. Siguraduhin po natin na talagang lahat ng ating i-share is based only on the Bible. Huwag po nating dagdagan ang salita ng ating Panginoon. Huwag din po nating bawasan ang salita ng ating Panginoon. Kailangan po is everything that we share is from God's Word. Ang discernment po natin, kailangan po natin itong matutunan between
right and wrong and between good and evil po. So, dito lang na po ako magtatapos dahil alam ko pong anong bang tawag po dito? It's anniversary po ng Dulos. So, meron pa pong other chapter na dapat nating matutunan sa discernment. So, sa next time na lang po yun. Gusto ko pong mag-enjoy po ang lahat dito po sa ating pagtitipon-tipon. Pasensya na po at hindi po ako at ni-record ko lang po ito dahil ako po ay may mga gawain personal. To be truthful po, meron po akong doctor's appointment, 2 doctor's appointment po in the morning, and then I have another 2 appointments in the afternoon po. So, Dulos family, happy anniversary po at maraming salamat po at muli niyo po akong binigyan muli ng pagkakataon na mag-exhort. Sana po ay may natutunan kayo kahit na medyo maiksi lang po ito. Siguro po sa next time po na mag-exhort ako ulit about discernment, ito po ay ating tatalakayin pa pong muli. Mas lalo pa po nating palalimin ang discernment po natin sa salita po ng ating Panginoon. So bago ko po ibalik ulit sa ating host, dasal po muna akong muli. Father God, salamat po sa ibinigay niyo pong gabay sa akin. Sa gabay po ng Espiritu Santo upang maisalita ko po to, maibahagi ko po sa aking mga kapatiran. Salamat po sa mga nakikinig at sa manunood po. Sana po ay ito ay kanilang maisupuso. Ito po ay kanilang maitanim at maibahagi din po sa ibang tao. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat po. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Again po, salamat po at magkita-kita po muli tayo. God bless everyone po. Again, Dulos family, happy anniversary po sa inyo at sa atin pong lahat. Salamat po. Bye-bye po. God bless all.